Magandang araw. Tunghayan natin ang pangalawang kabanata sa mga kwentong pag-ibig ni Samantha at Steven na pinamagatang Miss Handsome. Pero bago ang lahat, paki-like, hit the subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa dating ko pang mga uploads. Nanginig ang kamay na pinunasan ni Samantha ang butil-butil na pawis sa noo niya. Malakas ang aircon sa loob ng sinehan pero malakas pa rin ang pagtulo ng kanyang pawis. Napaigik siyang biglang dumagundong ang sikmura niya. Napamura siya ng mahina. Ano ba yan? Aksyon tong pinapanood natin. Bakit parang natatai ka sa takot, Samantha? Halatang naiiritang bulong sa kanya ng katabi niyang si Mara na mukhang ayaw maniwala sa kanya. Ano bang problema? Sabad ni Marinel na katabi niya sa kaliwa. Dahan-dahan niya itong nilingon. Yung hotdog sa hotdog sandwich, may chicken ba yun? Hindi pa siya natatapos magsalita nang bigla na namang nagrambol ang sikmura niya. Hala, oo. Kasi naman, sana tinanong mo muna ron sa counter kung may chicken yun, di ba? Nag-aalalang sabi ni Marinel. Mukhang napalakas ang boses nito dahil may ilang lumingon at sumaway sa kanila. Umuusal na siya ng mahinang panalangin nang biglang umiksena ang bugang sikmura niya na tumudog ng pagkalakas-lakas. Naglingunan ang mga nanonood, pero hindi para sawayin siya. Ang iba ay halatang nagpipigil ng tawa. Kinuha ni Mara ang roll yung tissue paper at ibigay yun sa kanya. Ilabas mo na yan, girl. Kaunting pus lang yan. Anito na napahagik-hik sina Marinel at Amites. Nagmamadaling tumayo siya para magtungo sa banyo. Ngunit tila hindi magandang ideya na tumungo siya dahil lalo lamang nag-inarte ang kanyang sikmura. Ang tindi na ng sipa, mapagpalang chicken hotdog sa tiyan ko. Panay ang mura niya sa isip. Mabilis pa sa speed of light na tinungo niya ang banyo. Hindi na siya nag-abalang magsuri sa mga nabangga niyang tuhod dahil sa pagmamadali. Nang makarating sa trono ay nagpakawala siya ng malalim na hininga. Oh, success! Naghahanda na siyang lumabas ng cubicle nang marinig niyang may pumasok. Komportable naman siyang wala ng amoy dahil matagal-tagal na siyang naroon. Bubuksan na niya ang lock nang biglang magsalita ang pumasok. I told you. I already talked to her professor. It even came to a point when I almost bribed them. But it's no use, they want her out of the university. Bakit lalaki ang boses? Nanlalaki ang mga matang inilibot niya ang paningin sa kinaroroon ng cubicle. Kulay blue. Pink ang cubicle sa ladies room. Holy macaroni. Men's room ang napasukan ko. No, Dad. That's too much. I can't do that. Hindi ko pwedeng sulsulan ng university president. What would they think of our family if I did that? Tuluyan na siyang nanigas nang napagtanto kung kanino ang boses. Iyon mismo ang boses na pinilit niyang pakinggan kanina. Same pants, same shoes, oh shit, si Pogi. No, Dad, I won't do it. Elise should learn her lesson. And you, Dad, you should also learn how to spoon feeding everything to her. Tumatanda na siya. But she's not growing up, Dad. Let Elise face the consequences of her action. Even just once, Dad. Sa kakaisip kung paano siya makakatakas, sa higit pang kahihiyan, nabitiwan ni Samantha ang hawak na tissue paper. At ang mas nakakabwisit, gumulong pa yung palabas ng cubicle. Sinibukan niyang hilahing pabalik sa loob, ngunit humaba lamang ang pagrolyo niyon. Hinayaan na lang niya ang busit na tissue paper. Laking gulat niya nang mapansing pinulot ni Steven ang gumulong na tissue paper. Maya-maya ay inaabot nito yon sa ilalim ng pinto ng cubicle niya. I guess you still need this. Ilang segundong natulala siya bago nagmamadaling padaskol na kinuha yon mula rito. Thanks. Marahil ay 15 segundo na ang nagdaan bago ito sumagot. You're welcome.
Maya-maya ay narinig na niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng men's room. Tanda ng pag-alis nito. Nagpalipas muna si Samantha ng isa pang minuto bago dahan-dahang binuksan ang pinto ng cubicle. Maghuhugas na siya ng kanyang kamay nang muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Naroon pa rin si Steven sa tapat ng men's room. Hindi ito lumabas. Nakakanot ang noo, samantalang siya ay nanlalaki ang mga mata. Lumunok siya at kunwari ay nagpatuloy sa ginagawa. Mukha naman siyang lalaki, excusable sigurong naroon siya. Palabas na siya ng men's room nang biglang nagsalita si Steven. Kahit lesbian ka, you should still use the ladies' room. Dahan-dahan niya itong nilingon. Muntik na siyang mawala ng ulirat nang bahagya siya nitong niyuko upang pagmasdang mabuti. You don't belong here. Sa susunod, sa ladies' room ka na lang magpunta. You don't know how real men think. Wala sa sariling tumango-tango na lang siya at tulala pa ring lumabas doon. She glanced at the door and saw the sign for the men's room. Parang gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa ng mga sandaling iyon. Tinatamad na nilalaro-laro ni Samantha ang nakahaing tuna spaghetti sa harap niya. Walang fineness na naghikab siya na may kasama pang pag-unat. Samantha, nangako ka sa akin, babala ng kanyang ina sa kanya. Kaunti na lang at nakasimangot na ito. Agad naman siyang umayos ng upo at ngumuti ng pagkatamis-tamis dito. Sorry ma. Iba kasi ang konsepto ng kanyang ina sa banding. Paano ay nasanay sa treat ng mga kapatid niyang sosyal. Ang gusto ng kanyang ina na gawin nila sa linggo ay mag-shopping, magsimba, kumain sa mamahaling restaurant, magpa-spa at manood ng play. Sa lahat ng yun, ang magsimba lang ang buong puso niyang tinanggap. Pero dahil gusto niyang pasayahin ang ina, pumayag siya sa mga kahilingan nito. Ang kaso, kahit anong pilit niya, hindi niya magawang gustuhin ang nakahaing tuna spaghetti sa harap niya. Pati yun ang ina niya ang nag-order. Sa Freshness Wellness Center tayo tutuloy ha, pakatapos nito. Magpa-spa tayo, sabi ng kanyang ina. Nagkamot siya ng ulo. Ma? Naputol ang kanyang sasabihin nang makuha ng komosyon sa kabilang table ang atensyon niya. No! You should do something, kuya. Nagawa mo ng paraan yung past issues ko. Kaya mo ring gawan to ng paraan. You should do something or else I'm going to tell dad to take back all your assets. Sigaw ng babaeng nasa kabilang mesa na halatang nagtatantrums. May kasama itong lalaki na marahil ay kuya nito. Nakatalikod ang lalaki sa mesa na mag-ina. What a brat. Elise, listen. No kuya, I won't listen. Imagine my future if you're not going to do something to help me. Kaya mo ako matitiis kuya, it's my future. That's the point. You shouldn't have done those offensive things in the first place if you already know that it could be affect your future. It's your fault. Face the consequences. Dinig niyang sagot ng kuya sa brat na teenager. Napakunot na o siya. Jatat familiar ang boses na yun. You don't know how real men think. Si Steven. Bigla siyang kinabahan. Sa una, at huling pagtatagpo nila ng lalaking ito ay minalas siya ng bonggang-bongga. Mamaya ay malasin na naman siya. Kahit anong gwapo nito kung ito naman ang magiging dahilan ng pagtatain niya at kung ano pa mang kamalasan. Lalayuan na niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Ma, tara na. Ihahatid na kita sa wellness center. Balisang yaya niya sa ina. Hatid? Hindi ka magpapa-spa? Noon siya tumingin sa mama niya. Puno ng kalungkutan ang mga mata nito. At tila, nagsusumamang-sumama siya. Naman, sa lahat naman ng inaanyayahan ng mama niya, magpa-spa pa, ako pa. Ako pa ang namaton,
pa sa mga karamihan ng mga lalaki. Ma, pagmamakaawa niya. Bahala ka. Sumunod ka na lang kung gusto mo. Dinaig pa si Mara kung mag-walk out ito. Nasapo na lang niya ang kanyang noo. Bakit ba kasi hindi ako naging girly na babae? Naalala niyang nasa kabilang table lang pala ang malas na gwapo. Sinasabi na nga ba niya Hindi pa nga sila nagkakatinginan man lang minalas na siya. Mabuti pa nga sigurong magpa-spa na lang din siya. Mabilis niyang binayaran ang kanilang bill at dinampot ang avocado shake na hindi pa niya napapangalahati. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa exit ng restaurant. Pero bago siya makalayo, ay nagkabanggaan sila ng brat na teenager nang mapadaan siya sa mesa ng mga ito. At aktong tatayo. Aray! Great! Bulalas nito. Muling umupo ang nagtatantrums na brat. Hindi naman siya bastos kaya humarap siya rito at nagpas siyang humingi ng paumanhin. Susor, hindi pa nga siya tapos mag-apologize ay mas malalang kasalanan pa ang nagawa niya nito. Nakalimutan niyang may hawak pala siyang avocado shake at natapunan niya ito sa kanyang pagyuko. Kinabahan siya ng panlisikan siya nito ng mga mata. I'm sorry. I'm really sorry. How stupid can you get, huh? You are as shallow, as stupid, as icky, as yucky as this stupid chick you've spilled on me. This is not so happening. Nagpapadyak na tili ng brat na teenager habang siya ay tulalang nakatingin dito. What are you just standing there for? Do something, you stupid packing imbecile. Nagpanting ang mga taingan niya sa narinig. Oo, at batid niyang may kasalanan siya, pero hindi naman ito kailangang bastusin siya. Lalo pa at hindi niya ito kaano-ano. Ang nanay nga niya ay hindi siya minumura. She balled her hands into fist. Elise, watch your mouth! Dinig niyang saway nito ng kuya nito. She knew they were creating a scene, so she decided to try to manage the situation. Dumampot siya ng isang table napkin at marahas na pinunasan ang parte ng dress nito na natapunan ng avocado shake. Sa ginawa niya ay lalong kumalat ang mancha. You stupid fucking idiot! What have you done? I'm going to show you for this. Hindi na niya ito pinatapos at sinampal niya ang kaliwang pisngi nito. Hindi pa siya nakontento. Sinampal din niya ang kanang pisngi nito. Natahimok ang buong restaurant. Lahat ay natulala maski ang bruhang pati ang kuya nito. Sorry na lang ito for she had already lost her control. That's for insulting me even after I apologize. Aalis na sana siya nang bigla siyang may naalala. Isang pagkalakas-lakas na sampal ang pinakawalan niya sa kaliwang pisngi nito dahilan upang magmarka ang kamay niya roon. Lumusob ang kakaunting gal sa puso niya para rito pero hindi niya yun inintindi. The brat deserved more than slap. And that's for being burden to your brother. Naaalala niya ang narinig na sinabi ng kuya nito habang kausap ang ama ng mga ito sa cellphone. Tila lalo tuloy nangati ang kanyang kamay na lalo pa itong paulanan ng sampal. You were! Nagulat siya nang makitang papasugod na sa kanya ang malditang brat. Parang handa na itong pumatay at dahil nanigas si Samantha sa kanyang kinatatayuan, mukhang handa na rin siyang mamatay. Napapakit na lang siya. Elise, stop it! When she opened her eyes, she saw Steven receiving all the blows and slap were supposed to be here. Elise, stop! Hindi tumigil si Elise, bagkus ay lalo pang pinaghampas ng kapatid nito. Parang kahit kapatid nito, handa nitong patayin. Mapatay lang siya. She realized that Elise was crying violently. Let me hit her! Let me fucking hit her! I'm going to kill that bitch. Why have taken her side over mine? I'm going to kill her. No, Elise. If you hit her, I'm going to hit you too. Doon na tuluyang natigilan si Elise. What?
You're going to hit me, kuya? That girl or lesbian? Yes, walang ano-anong na sinabi ni Steven sa kapatid. Maging siya ay nagulat kung sabagay kung siya nga ang kapatid ng Elise na ito. Baka kanina niya pa ito nabugbog sa sobrang kamalditahan nito. Muling namula sa galit ang mukha ni Elise at muling umakto na susugurin siya. Hindi na ito nagawang pigilin ng kuya nito at tuluyan na siyang naharap sa panganib. Pinagsasampal siya nito. Gustuhin man niyang gumanti ay hindi na niya ginawa. Tama lang siguro yun dahil siguro. Yun dahil nalampal din naman siya. Hindi siya involved sa isyu ng pamilyang ito. Nagulat siya nang hilahin ni Steven ang kapatid nito at binigyan ng isang matunog na sampal. Kahit siya ay tila ramdam ang lakas niyon. Nakakatakot ang itsura ng gwapong-gwapong lalaki. That's enough, Elise. Pulang-pula ang muka, panay ang tulo ng mga luha ng walang magawang si Elise. You hit me? You actually did hit me, kuya? I already told you that if you hit her, I'm not hit you too. You ignored me like you always do. But why, kuya? You never hit me. What the hell is she? Ano ba tong ko? She wanted to tell Elise that she had nothing to do with them. That she was just a stranger what created scenes with them. And that she was ready to receive more slap for her. She's my girlfriend. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ang reaksyon niya sa isinagot ni Elise. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata.